Dami ng napabayaan at kailangang gawin ng Office of the President. Dagdag pa sa pagiging Secretary of Agriculture. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan po natin. Senator Risa Hontiveros, isa sa mga kritiko ng ating gobyerno, ng ating administrasyong Marcos, ay pinupunaan niya na ang umano'y kakulangan ng solusyon ng administrasyon sa mga pangunahing problema po natin, lalo na itong pagtaas nga ng pangunahing bilihin po natin, ang paglipat ng PhilHealth sa Office of the President, yung pagpokus umano ng ating administrasyong Marcos sa branding mga kababayan po natin, at ang tila ba state-sponsored na smuggling na nangyayari, at yung malawakang kartel na nangyayari sa ating bansa. Itong kartel ng umano'y sibuyas na nagdulot ng pinakamahal na presyo ng sibuyas sa buong mundo na nangyari sa Pilipinas, at nagkakaroon pa umano ng VIP treatment sa mga kartel mga kababayan po natin. At yung sinasabi ni Pangulong Marcos na mga investment galing sa mga pledges sa kanyang foreign trip, ayun, hinahanap niya ni Senator Risa Hontiveros. At isa pa, ito ang kakapirma lamang na bagong batas, itong Maharlika Investment Fund na umano'y ayon kay Senator Risa Hontiveros, wala umanong pakinabang at hindi makakatulong sa ating bansa. Grabing tirada niya, no? Mga kababayan po natin. Kung may binahagi silang bagong brand of governance na tinatawag nilang Bagong Pilipinas, talagang nauna pa lumabas yung logo ng Bagong Pilipinas kaysa sa totoong pagbabago. Ano ang plano ng Pangulo? 1 taon na ang nakalipas. Magtrabaho na tayo. Sa dami ng napabayaan at kailangang gawin ng Office of the President, dagdag pa sa pagiging Secretary of Agriculture, nakakaduda at nakapagtataka ang patuloy na pagtangkang isailalim ang PhilHealth sa kontrol ng Presidente. Hayahay, laid back si Presidente. Not all that glitters is gold. Magiging tanso lang ito. Unity is nothing but a hollow facade. Ito lang ang napatunayan ni Presidente sa unang taon nila sa palasyo. Napakabango ng salitang unity noong eleksyon. Para bang ipinaisasantabi sa mga Pilipino ang lalim at lawak ng mga problemang kailangang tugunan. Para lang masabing magiging maayos ang lahat basta't may pagkakaisa. Matapos ang 1 taon, nabunyag ang totoong anyo ng unity. Maliwanag na ginamit lang ito para ipagkaisa ang mga makapangyarihan at manalo. Sino ba naman daw ang makakatalo sa tambalang Presidente at Duterte? Ngunit, tila sila lang ang nakaramdam ng resulta ng pagkakaisang yan. Ang unity para sa karaniwang mamamayang Pilipino ay hindi nakababa ng presyo ng bilihin, hindi nakapagparami ng trabaho, hindi naahon mula sa resesyon at pandemya ang pamilyang Pilipino. All that the administration continues to do. Ops, mukhang hindi ata nagbasa ng survey itong si Senator Risa Hontiveros na tumaas na umano ang porsyento ng mga nagkakaroon ng trabaho sa ating bansa. So tila mali ata dito si Senator Risa Hontiveros. Is mask the very real, very valid problems of the Filipino people and repackage them into messages of false positivity. Hindi na rin nakakagulat bilang best in historical revisionism naman ang legasiya ng liderato. Kung kaya hindi na rin bago na itong mga nakaraang linggo, sunod-sunod ang glowing press releases ng pagpapasinaya ng iba't ibang government projects. Masisilaw ka sa mga inilabas na programa gaya na lang ng pagpirma nila sa Agrarian Emancipation Law, pagtutulak sa renewable energy, at sa sinasabing best in decades daw na pagdami ng trabaho. Pero not all that glitters is gold. Magiging tanso lang ito, lalo na kung ningas-kugon at walang follow-through sa mga proyektong ito. Hayahay, laid back si Presidente, samantalang urgent dapat ang tugon sa inflation, unemployment, kahirapan, mataas na bayarin, lalo na korupsyon. Smuggling has landed. Ang linya ni Hontiveros mga kababayan po natin, parang rallyesta, no?
yung mga nagrarally, parang sa kalsada, ano, parang ganito yung mga linya niya, ano, mataas ang inflation bumaba, pero bakit hindi natin ramdaman yung pagbaba ng pangunahing bilihin? Mga ganong strategiya, mga kababayan natin. Too close to the president's doorstep. The president is in the picture this time at hindi lang ang mga mababang opisyal. Lumala pa nga ang state-sponsored agricultural smuggling. Ngayon, pwede nang piliin ng Malacanang ang importers at mag-import ng asukal kahit walang sugar order. Dahil sa VIP Ayan, sugar order, mga kababayan po natin yan. Aminado tayo dyan na mayroong mga iskandalo na nangyayari dyan sa pag-import ng asukal, mga kababayan po natin. Kasi nagtaka lang po tayo, bakit sa dami-dami na mga malalaking company na gustong mag-import nitong asukal sa ating bansa dahil kailangan nila sa kanilang malalaking factory, bakit tatlo lang ang pinagbigyan ng ating gobyerno o ng Department of Agriculture. So, tila ba yun, parang may nakikita tayong anomalya dyan. At ang nangyari, nauna pa ang supply ng asukal kaysa doon sa dokumento ng importation. So, which is obviously parang tama ang sinasabi ni Senator Risa Ontiveros na parang state-sponsored smuggling ang nangyari dito sa asukal. treatment sa mga kartel, naging pinakamahal sa mundo ang sibuyas at asukal nating mga Pilipino. So yan din, ano, hindi natin nagustuhan sa pamumuno ni Pangulong Marcos itong napabayaan ang sobrang pagtaas ng sugar at ng sibuyas sa ating bansa. Na tila ba napabayaan na lang yung mga smuggler, mga hoarder, mga cartel na mayagpag. So huli niya na inaksyonan na sinabing imbestigahan na umano itong nangyayaring hoarding, cartel at smuggler ng sibuyas. Huli na, mga kababayan po natin. At sinasabi niyang alamin kung sino-sino ang sangkot, which is kilala naman mismo ng administrasyon at kilala nga ng mga congressman at senador, pati na rin ng Department of Justice, dahil humarap nga sa House of Representatives yung mga allegation, yung mga sinasabing smuggler. So, yun ang pwede nilang unahing imbestigahan para malaman talaga. So, doon dismayado tayo, ano, sa isyong ito kasi tila ba nahuli na ang aksyon ni Pangulong Marcos sa mga pangyayari. Nakakakaba at kailangang bantayan dahil pwede rin itong mangyari sa iba pang bilihin at bayarin natin. Sa kuryente, halimbawa, Pilipinas pa rin ang isa sa mga bansa sa ASEAN na may mataas na singil ng kuryente. Paano ba naman bababa ito kung walang aksyon laban sa mga monopolyo sa energy sector na gustong solohin ang bayad ng consumers at hinaharang ang pagpasok ng mas murang renewable energy sources? Mas mababa ng kaunti ang populasyon ng Vietnam sa Pilipinas, pero triple ng sa atin ang supply nila ng kuryente. Tayo, maaaring magkaroon ng yellow at red alert anumang oras. Parehong may copper at nickel ang Indonesia at Pilipinas, pero mas mura ng 40% ang kuryente ng Indonesia sa Pilipinas na kailangan para maproseso ang mga minerals na ito. Gusto nating marinig sa Presidente, ano ang gagawin para habulin ang naging napakabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin habang usad pagong ang pagtaas ng kita at hindi nadagdagan ng disenteng pagkakakitaan. Dagdag pa dito, balita ko ay hindi pa rin nilalagyan ng budget ang PUV modernization at ang pambansang pabahay. Kahit sa 2024, Pambansang pabahay po, mga kababayan po natin, ang pagkakaalam ko ay ano na yan kasado na yan So target ngayon ni Pangulong Marcos na magkaroon ng 1 milyong pabahay sa loob ng 1 taon. So 6 na taon, ibig sabihin 6 na milyon na pabahay ang gusto mabuo ni Pangulong Marcos. So I think nagsimula na yan, mga kababayan po natin, na budgetan na yan. Mukhang hindi alam ni Senator Risa Ontiveros. ilan kaya masa-certify as urgent ang mga concern na ito? Inuna pa talaga ang Maharlika Bill.
Huwad din ang ipinagmamalaking best in decades na employment generation. Jobs of last resort pa rin ang klase ng mga trabaho na nagbukas para halimbawa sa 600,000 na Pinoy ayon sa PSA Labor Force Survey na piniling iwanan sa agriculture sector sa unang taon ng administrasyong ito. Hindi pa natin makita ang ipinagmamalaking mga trabaho na malilikha sa sinasabi nilang drivers of growth. Ang ating mga magsasaka ay isa din sa mga dapat tunay na pagtuunan ng pansin. Masaya po ako para sa mga magsasaka natin na benepisyaryo ng Agrarian Emancipation Law. Noon pa man, I voted for the idea of debt forgiveness for our agrarian reform beneficiaries. Hindi lang sila dapat lumaya sa utang, dapat lumaya rin sa kahirapan. Dapat may follow-through sa batas na ito. Gusto kong marinig kay Presidente kung paanong tunay na uunlad ang mga maliliit na magsasaka at paano sila makakahatak ng kapital para kayang makipagsabayan sa malalaking negosyante. Isa sa pinaka-obvious na pagkukulang ng Pangulo ay ang pagiging concurrent DA Secretary. Walang maipagmamalaki ang DA sa ngayon. Mas nakasama sa halip na nakabuti. He has done more harm than good. At babalik na naman tayo sa usapin ng smuggling na tila ay may basbas ng administrasyon. Okay lang ang Ayan, usapang smuggling po tayo mga kababayan po natin. Medyo mahirap solusyonan yan kasi hanggang ngayon wala pa ni isa na nakulong na smuggler. importasyon lalo na kung tama ang timing at sakto lang para punan ang kulang na supply. Pero hindi ganyan ang nangyari sa nakaraang taon. May mga nagpuslit ng imports sa panahon ng anihan. Pero sa halip na pigilan ay sinundo pa ng wangwang at dinala sa Malacanang para magpa-picture kasama ang presidente. Sa dami ng napabayaan at kailangang gawin ng Office of the President, dagdag pa sa pagiging Secretary of Agriculture, nakakaduda at nakapagtataka ang patuloy na pagtangkang isailalim ang PhilHealth sa kontrol ng presidente. The move is not logical. It will expose our national health insurance system to political patronage. PhilHealth is designed to provide financial protection. So mga kababayan po natin, duda ako dito sa usapang PhilHealth ano. Kasi mukhang galit na galit itong si Senator Risa Hontiveros itong paglipat ng PhilHealth sa Office of the President. Bakit? Kasi mga kababayan po natin, itong Senator Risa Hontiveros ay nasangkot ito sa iskandalo doon sa paggasta ng fund ng PhilHealth mga kababayan po natin. So hindi kaya na hanggang ngayon ay may posibilidad na kapag malipat sa Office of the President itong pamamahala nitong PhilHealth ay may mahalungkat patungkol kay Senator Risa Hontiveros. Yan po ay opinion lamang natin. Lilinawin lang po natin. Hindi ko sinasabi na officially sangkot itong si Senator Risa Hontiveros, pero mayroon siyang mga aligasyon na siya ay sangkot doon sa umano'y paggasta ng pondo ng PhilHealth mga kababayan po natin. So, posible kaya ito ang kinakatakot ni Senator Risa Hontiveros kung bakit nanggagalaiti siya na ilipat itong PhilHealth sa pagkontrol ng Office of the President. To realize universal healthcare. Dapat manatili ito sa ilalim ng public health authorities. Education and health are two of the most urgent points of recovery for the country post-pandemic, even affecting the economy. Recovery is an illusion without appropriate and urgent action in these sectors. Mali ang prioridad ng Pangulo. In education, English, and ROTC will not solve the deep learning and literacy crisis. The President must convene departments for an aggressive and collaborative whole-of-government approach to education and oversee quality spending of the budget. Many students, teachers, healthcare workers are burnt out. Marami ang naiiwan at nadedehado dahil sa inequitable distribution of benefits and support. Mabigat na epekto sa serbisyo at ekonomiya. Kaya hindi pwedeng business as usual. The President should make local work conditions attractive by spearheading an increase of salaries and fast-tracking
health emergency allowance owed healthcare workers, and incentives for teachers. The lack of support for our healthcare workers and teachers has dire consequences on the quality of the healthcare and education. Mas pinagtutuunan ng pansin ng DepEd ang pag-alam at pagbusisi sa kasapian ng mga unyon at asosasyon ng mga guro. It creates an environment of fear and anxiety for overpaid and overworked and underpaid teachers who rely on unions. So ito pa mga kababayan, inaalmahan ni Senator Risa Hontiveros itong pagkasangkot nga ng umano'y mga kaalyado niya na ilang party list dito sa grupong mga kaliwa, which is kinikilala nga at talagang ibinulgar na ni Vice President Sara Duterte. So ito umano ay hindi niya nagustuhan at dapat umano ay tutukan ng ating administrasyon ang ibang mga problema, hindi umano itong pagtalakay, pagkasangkot nga nitong mga ilang party list. Hindi na natin kailangan pangalanan na obviously ang kanilang pinaglalaban naman ay hindi sa karapatan ng mga mag-aaral at mga teacher, kundi para sa kanilang personal na kapakanan ng kanilang organisasyon at ang kanilang grupo na sinusuportahan. So, yan, medyo hindi rin maganda ang ginagawa nito mga grupong ito. And associations to demand better working conditions. Kinukompromiso ang kaligtasan at seguridad at academic freedom nila. We also cannot talk about the president without talking about corruption and human rights violations. After touting human rights to the world, wala pa ring urgent action sa mga biktima ng war on drugs. Wala pa ring urgent action sa drug-related killings na nangyayari pa rin. The drug war, the biggest cause of human rights violations. Ito mga kababayan po natin, napakasyunga-syunga talaga nito ni Senator Risa Hontiveros. Kasi imagine nyo isang senadora ng ating bansa, pero pilit niya gusto makikialam itong international criminal court umano sa ating bansa na gumagana naman ang ating justice system. Tingnan nyo naparusahan nga ito si Senator dating Senator Laila de Lima, senador na yan, mga kababayan natin. What if kaya kung ang mga sinasabi niyang sangkot dito ay mga pulis, sino ba ang kanyang tinutukoy? Kung may sapat ka na ebidensya, ipresenta mo nga umano dyan sa ating hukuman, kasi ang hukuman naman magdedetermine kung may sapat na ebidensya, may sapat na witnesses para mapatunayan itong mga akusado ay mapaparusahan. Willing pa nga magbigay ng witness protection program itong Department of Justice. So bakit ba kailangan talaga nila dalhin doon sa ICC? Kasi ang pakay nito ay makaganti nga kay Pangulong Digong, which is mali mga kababayan po natin. At napahiya sila dahil ang ating administrasyon, mismo si Pangulong Marcos ay sinabi na hindi na nga makikipag-engage doon sa ICC. So isa ito ngayon sa kanyang binabati ko sa administrasyon ni Pangulong Marcos na sinasabi niya na parang bata o immature sa pag-disengage doon sa ICC. Ano kagustuhan niya? Kontrolin po tayo nitong mga western countries na namumuno dito sa ICC. Isang katangahan po yan para sa atin mga kababayan. During Duterte's time isn't a priority in this administration, as the president did not mention it at all during his maiden SONA. Napakarami ng investigasyon sa Senado na pwedeng makatulong sa pagsugpo ng korupsyon, pero dedma pa rin ang Pangulo. Recently, the Senate investigated irregularities around what is touted to be the biggest seizure of illegal drugs in the country, confirming that former and current high-ranking officials of the Philippine National Police were involved in covering up the 6.7 billion pesos worth of shabu. Kung talagang ang unity ang sinasabi nila ay para sa mamamayan at hindi lang para sa tandem ng mga pamilyang Marcos at Duterte, patunayan dapat ito ng Pangulo sa pamamagitan ng pagbibigay hustisya sa mga biktima ng karumal-dumal na war on drugs. Naipamana din ni Duterte kay Presidente ang problema natin sa Pogo. Ilang beses na rin napatunayan sa Senado na puro krimen lang
ang dala nito sa ating bansa, kaya't dapat palayasin na. There have been no definitive statements about kicking POGOs out of the country from the President. Kahit pinakita na namin sa Senate Committee on Women na ginagamit lang ang mga POGO bilang smokescreen para sa mga scam hubs sustained by human trafficking. Hindi lang dito, but across the ASEAN region. Maaring maitanong muli, may mga kapit kaya itong mga POGO players sa mga opisyal natin sa gobyerno? Bakit tahimik si Presidente dito? O takot ba siyang galawin ito dahil wina-welcome sila with open arms ng dating administrasyong Duterte? Isa pa sa pinalala ng dating administrasyon ay ang pagkaka-best friend niya sa China. Pero nakita natin na itong kasalukuyang administrasyon ay tila lumalayo sa China at mas lumapit sa US at iba pang karatig bansa. Even if this pivot towards the larger international community is for real, hanggang ngayon, wala pa rin tayong narinig sa Presidente na tahasang pagtutol niya sa paulit-ulit na pambabastos ng China sa ating soberanya. Hope, the President's SONA, is centered around the most vulnerable among us, the poor, the jobless, the historically discriminated against, our women and our children. Tila niwalang plano para sa mga sektor na ito sa nakaraang SONA. Alam kong may binahagi silang So mga kababayan po natin, halata na hindi pa rin makamove on itong Senator Risa Hontiveros kay Pangulong Digong. Pati ang pakikipagkaibigan ni Pangulong Digong dito sa China ay kanyang tinutuligsa pa at tila ba gusto niya pang pag-awayin itong dating Pangulo at ngayon ay Pangulong Marcos dahil sa tila ba nagiging close nga itong si Pangulong Marcos dito sa Amerika, imbis sa China, mga kababayan po natin. At ang sinasabi niya na wala o manong aksyon ang administrasyon ni Pangulong Marcos sa nangyayaring pambubuli ng China, baka hindi niya alam na ilang bisis na nga nag-complain itong administrasyon ni Pangulong Marcos diyan sa pambubuli ng China. Anong gusto niya mangyayari, mga kababayan po natin? Gigirahin natin ang China, aawayin natin ang China. Yun ba yung aksyon na kanyang gusto? Yan ang kagustuhan nila na magkaroon ng bulilyaso itong administrasyon para magtagumpay sila. Kasi kung tutuusin, mga kababayan po natin, wala na kasi nakikinig dito kay Senator Risa Hontiveros. Kaya lumalapit siya dito sa ICC para mapansin nga ang kanyang boses. Pero sa ngayon ay tila ba pahiya nga itong si Senator Risa Hontiveros. At kini-question niya pa na umano'y walang aksyon ang ating administrasyon doon sa nahuli nga na 990 kilos na shabu. Baka hindi niya alam na nasibak na sa serbisyo itong mga pulis na sangkot doon sa 990 kilos na shabu, mga kababayan po natin, at hanggang ngayon ay under investigation pa at nanganganib na matanggal ang 2 general at 2 kernel sa kanilang pagiging miyembro ng Philippine National Police at wala silang makukuha na benepisyo kapag mapapatunayan na sila ay sangkot sa illegal na droga. So yun po, mga kababayan po natin, yung mga ilan lang na pinipick up po natin na binigyan natin ng paliwanag kasi baka hindi naintindihan yan ni Senator Risa Hontiveros na ngayon ay pilit niya kini-question itong administrasyon at ang dating administrasyon. Siya ay isang senador, mga kababayan po natin. Binoto po siya ng taong bayan. Sinasahuran po siya mula sa tax ng taong bayan. Siya ay isang utusan nating mga Pilipino. Bakit hindi niya gawin ang kanyang trabaho, ang kanyang mga kino-complain? Bakit hindi niya tulungan ang ating administrasyon? Kahit siya ay kritiko, kahit siya ay hindi kaalyado, dahil unang-una, siya ay part ng ating gobyerno. So yan po yung masasabi natin. Imbes na puro complain siya, bakit hindi niya tulungan ang ating gobyerno? At kung may nakikita siya na korupsyon at anomalya, bakit hindi niya paimbestigahan at bakit hindi niya kasuhan sa Office of the Ombudsman, mga kababayan po natin, para masibak kung sino man ang miyembro ng gobyerno po natin na nakitaan niya ng korupsyon. Bakit puro lang siya complain? Dapat aksyon, wag complain. Maraming salamat.